Yo, what up mga bossing? So, napag-isipan naming mag-fishing. Yung dating spot kasi malayo-layo. So, yun, umaga na kami kasi yung gising namin medyo alanganin. Nang papunta na kami at binabaybay namin yung spot, ay meron kaming nakita dito, napakalaking dayakit. So, yung dayakit, pag natulog ka daw dyan, sa ibang bahay ka nagigising. Para daw yung portal. At pagising mo, nasa Encantadia ka na. Namuntog dito, nahulog yung tip ng rod ng kasama ko, kaya napahinto kami. Nagdasal na lang siya dyan kung na hindi madaanan yung tip niya kasi hindi magagamit yun. Buti na lang, wala namang nangyari. Ayan, tumakbo siya. Papunta na kami doon. At yan, continue na yung paglalakbay ng Jason and Friends. Matagal-tagal na hindi nakasunod yung kasama namin, kaya hinintay muna namin. Kasi baka naubusan ng gas. Rita kaming aso. Kawawa naman, baka ito na disgrasya. Kasi mahaba-haba yung oras ng paglalakbay. Sa awa ng Diyos ay nakapunta na kami dito sa may welcome. May 5.2 kilometers pa kami papunta sa Kariatay. Tama muna ang video dyan, tapos may kasi malapit na kami. Sa bandang to, nag-aalanganin na yung sisuan, no? Kasi napaka pababa ng daan at wala siyang brake, kaya parang gusto niya nang maglakad. Pero pinagpatuloy lang kasi kaya naman daw. Pero dito sa part na to, napaka-steep, kaya nilakad na nila at hinintay na namin sila dun sa unahan. While kami naghintay dun, CR break muna, tsaka nagpahinga. At ito na nga, nakarating na kami sa Barangay Kariatag. Ito yung sentro nila. So sa sentro nila, pagtanaw mo sa bintana, dagat na. So yung bahay mo, katabi lang ng dagat, di ba? So napakaganda. Magandang view. At makonti lang talaga yung tao rito kasi napaka-rural ng lugar na to. Napakalayo. Kaya makonti lang din yung mga tao. Kaya ang pangunahin talaga nilang hanap buhay dito is pananagat. Kaya nadami ng mga pump boat na ginagamit nila pag sila ay nangingisda. So nagcast tayo dito mga master, kaso wala tayong nahuli. Napaisipan ko na pupunta na lang doon sa kabilang banda ng dagat. Habang kami naglalakad ay pasaglit-saglit din naman nakas na ginagawa namin kasi baka naman may mahuli kaming isda. Nung wala pa rin kaming huli ay napag-isipan na namin na siguro akyat tayo at pumunta tayo sa kabila. Yun na nga, nauna na ako nang umakyat para ma-check ko kung meron bang daanan o lagusan punta doon. Sa bandang to, tuloy na ako natiwalag sa kanila, kaya tinawag na nila ako. Pero di ko sila marinig kasi andun na ako sa may bundok at naligaw na kami ng daan. Nang nandun ako sa taas, naisipan ko na lang bumaba para maghanap kami ng bagong daan. At nung pababa na ako ay nagkasalubong naman kami. Sabi ko, papunta na yun ng bundok at hindi na sa dagat. Kaya yun, hanap tayo ng bagong daan. So dito na nga, may naisip si Gonggong na may nakita daw siyang daan papunta doon. Paliko, papunta siguro yung dagat sa may baba, kaya ayun na nga, bumalik kami sa dinaanan namin, no. Medyo nakakapagod na rin kasi umakyat at wala na kaming mainom na tubig, konti na lang. Nipid na namin yung tubig namin kasi kasama ko di nagdala ng tubig. Kaya yun, pabalik na kami. Habang kami dumadaan dito, may nakita kaming pa left, siguro ito na yung daan. At fuck, yun, ano ko, nadali pa nga ako ng hook.
tinulungan naman ako ni Dodong dito na hindi ko matanggal, kaya tinanggal ko na lang yung jacket ko. Pagtanggal ko sa jacket ko dyan ay para hindi ako masugatan ng hook, ay binalot ko na lang talaga yung ano, kasi ayaw matanggal eh. Ayan o, ayaw talaga siya matanggal kahit anong gawin ko. Kaya ayun, tinanggal ko na lang yung jacket ko at nagpatuloy kami. Tinaak namin yung daan dito. Siguro yung daan mahaba na yung mga halaman kasi walang dumadaan dito. Tsaka napaka tawag sa amin sapnot or napaka gumuot na. Gumuot na siya masyado. You know, yung mga bulaklak, kahoy na mamulaklak na, flowerings na. Ang ganda pa naman tingnan, no? Yung kasama natin, siya pala yung nakaubos ng tubig. Kumiraman ng bata, si Dudong. Yan na nga, at may padaan na naming nakita papunta doon sa shore. Makakahagis na din sa ulit. Sa wakas, no, may nakita na tayong dagat sa gilid. Napit na tayong makapag-cast ulit. At may problema pa akong isusolve. Itong pangawil na tumaan yung jacket ko. Yan na nga, nakakas na nga doon si Suwa, no. At ako dito, papaba pa lang, dahan-dahan kasi danlog. Yun, madulas sa inyo. Yun na nga. So, casting time. Habang kami nagka-casting dito, medyo malakas yung wave. Hindi klaro yung mga pamahay namin, yung mga lures namin sa dagat. Kaya naman gusto namin pumunta pa dun sa mga rock portion kasi dun wala nang putik. Yan, snack ko mga putik. Yum, sarap ng pan. Yan ang talaga nagmukbang ng aming baon. Ay, nakadulong. Shoutout sa iyo. Nagmukbang ng baon. Okay lang, silit ko na yung cameraman namin. Yan. Eh, pagtanong ko sa kanya mamaya, wala na daw, ubus na. Punta na kami dun sa may banda dun. At nang makasetting na kami dito na muna namin iiwan si Dudong. At kami ay pupunta doon sa mga bato-bato na part ng karihatan. Ayan na, nauna na nga si Kang Choy at saka si Suwan. Ako dito muna. Baka sakaling makahuli ng isang barakuda o kaya kanuping. Pero hindi naman kami pinalan at hindi ako pinalan, kaya pumunta na kami doon sa may bato. Doon wala na kaming video kasi baka mahulog yung cellphone at ma-GG pa tayo, kaya iniwan na lang muna namin si Dudong dyan. Pumunta kami sa may mga bato. Sa bawat hampas ng alon sa akin ay siyang isang hagis naman ang ginawa ko. Bawat hagis ay hoping na mayroon tayong makukuha. Tinitest na tayo ng patience dito, no, tsaka balancing kasi baka mahulog ako. Kaya nilakasan ko na lang yung grip ng paa ko. Yan na nga, ang sinasabi ko si Buryo ay nag-uumpisa na siyang mag-relax dyan. Nang wala pa rin nahuli, si Suwan tsaka si Gunggong ay nauhaw sila at nagutom. Kaya gusto muna nilang bumalik at kumain or minom. Pero si Gunggong, yun, nag-hope pa rin siya na makakuha. Pero si Suwan talaga pagod na to kasi binata at hindi pa siya nag-aalmusal. Kami lahat dito di pa nag-aalmusal, pero yung bread lang. Yun na nga, bumalik na muna si Suwan, tapos ako bumalik na lang din ako dyan. Bumalik na rin si Gunggong para mag-break muna. At hintayin namin, no, baka mag-low tide na kasi ang layo-layo pa kasi ng dagat eh. Yan na nga, minom na muna ng tubig
tubig. Malapit na maubos yung dala namin tubig. At yan si Boryo, tamang relapse lang. Tamang alala sa nakaraan, hindi na mabalikan. Oh. At dahil isang tiki lang yung nakuha namin dito, ay binigwasan na namin yung saging namin na dala, tsaka yung nukos. Ayan, nandyan na sa apoy. Sugba-sugba lang. Ayan o, sarap ng nukos na yan. Fresh pa din yan, binili namin. Ang kilo is 120 per kilo. Kaso, hindi ko naisipan na 1 kilo dapat pala 1 kilo lang, kalahating kilo lang kasi pamain sa dapat yan eh. Pamain na naging ulam. At pagkain namin, nagdasal muna kami dito para kami bless ni Lord. Habang kami kumakain, ay napaisip ako. Hirap na pala balikan ang dating ako. Ang dami nang nagbago. Ang dami nang naranasan at natutunan. Kaya sa bawat sandaling mayroon tayong salo-salo, ay Panginoon ay ating pasalamatan.